ang lahat ng kapurihan para sa Panginoon. Amen. For the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. Amen. Thank you, Lord. To God be the glory for the things He has done. God bless us, Lord. Hallelujah. Just Hallelujah. Kailanman hindi ka nagbago. Salamat, Lord. God, Sa kabutihan mo. praise the Lord. Kahit kailanman hindi ka nagbago. Amen. Ano man ang naging kondisyon kalagayan namin, hindi mo yung tinignan. Kung ano ang nasa plano mo, yun ang nasunod. Salamat, Panginoon, sa kabila man ng mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasalang nagawa namin. Kami ay pinatawag mo na at itinapon mo na ang aming mga kasalanan sa dagat ng pagkalimon. Napakalaki ng blessing na ito, Lord. Wala, patunayan, wala kami magagawa. Ano mang kakayahan meron kami. Ano mang pag-aarip meron kami. Wala itong kapangyarihan para sundin namin ang aming mga sariling kalooban. Ikaw lang ang mga sunod, dahil sa ilang nagmumula ang buhay na walang katapusan. Nagila ka, Lord, buksan mo pa ang aming mga puso nang lubos pa namin maunawaan ang hiwaga ng aming mga salita sa aming panahon. Maraming salamat. In Jesus Christ name we pray. Amen. Habang mga nakatayo, basahin ko ang ating scripture. The book of 2 Corinthians in chapter 11 verse 1 hanggang 4. Kahimat kami, kahima na wari, mapagtiisan ninyo ako. Sa kaunting kamangmangan, ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan. Sapagkat ako'y naninibugo tungkol sa inyo ng panibugo ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay na at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Last verse, sapagkat kung ayaong panirito ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang spirito na hindi ninyo tinanggap, o ibang helyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtisan ninyo. Salamat sa salita ng Diyos. Magsiupo kayong lahat. Amen. Una, nais ko kayong batiin ng magandang tanghali. Amen.
Salamat sa Panginoon sa kabilaman ng sama ng panahon, nakaraang mga araw, at kahit kanina ay nagulan pero hindi naging sagabal sa pagparito natin. Hindi yan hadlang para hindi tayo makaparito sa fellowship. At hindi na ang baha. Kahit kami ay binaha sa loob ng bahay. Pero salamat sa Panginoon, hindi yan sagabal para, o hindi yan dahilan para magsisi tayo sa mga bagay. Bagkus ay ipinagpapasalamat natin sa Diyos na yung pag-iingat ay palaging nasa ating mga buhay. Hallelujah! Patunay lang na iniingat-ingatan ni Lord ang nobya niya. Amen. Kaya pinapanatili ng Diyos na ang kanyang nobya ay maging malinis. Narinig natin kanina kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Patunay lang na ang Panginoon ay mabuti dahil hindi niya hahatulan ng tao bago muna bigyan ng babala. Right. Ang ganda ng pangaral kanina. Hallelujah. Sa isang simpleng kaisipan, malaki ang makukuha natin na ang Diyos ay napakabuti. Binibigyan pala ng Diyos ang tao ng pagkakataon na maglingkod. Kaya pag dumating ng pag-uukom, wala na siyang sisisihin. Dahil ang Diyos nagbigay na nga ng pagkakataon. Hallelujah! Malinis na nobya ni Kristo. Nililinis at nilinis na ni Kristo ang kanyang nobya. Alam niyo ba? Ang mga Hudyo sa lumang tipan, tinawag silang iglesia sa ilang Church of the Wilderness. At ang mga Hudyo na yan ang sumira mismo ng kanilang tipan sa Diyos. Pero bagamat ganun, itinuring silang asawa ng Diyos. Asawa sila ni Yahweh. Ibig sabihin, kung sila ay itinuring na asawa ng Diyos, hindi sila pwedeng pabayaan ng Diyos. Kaya naman ang kanina, sadyang matigas ang ulo ng mga Hudyo noon. Pero hanggang ngayon, minana ang katigasan ng ulo ng mga tao. Si Eva, dinaya ng serbente sa hardin ng halamanan ng hardin. The Garden of Eden. Dinaya siya ng serbente. Ibig sabihin, doon pa lang sa Garden of Eden, meron ng pandaraya. Meron ng pangangaral ng maling salita. At nagpatuloy ang pandaraya hanggang sa Israelita. Sumira sila ng tipan ng Diyos. Dahil mas pinaniwalaan ng mga Israelita ang mga maling propeta, kagaya ni Balaam, na ginamit ni Satanas upang ilayo sila at sirain mismo ang tipan ng Diyos sa kanila, at ang kanila mismong sarili ay lumayo mismo sa Diyos. Ginawa na yan ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang propetang serpente doon sa Garden of Eden, at dinaya ang unang taong si Eva. Bagamat gano'n na nangyari, merong tumpak na plano ang Diyos na kanyang ipapahayag ang lahat ng kanyang mga hiwaga na salita tanging sa totoong propeta na kanyang ginamit. Kaya nga naandyan si Moses upang igiya sila
sa daan na kanilang tatahakin patungong masaganang lupa na Kanaan. Kung wala si Moses, walang guide ang mga tao noon. Meaning to say, ang Diyos palaging gumagamit ng propeta sa bawat panahon upang yun ang maging kasangkapan para ihayag ang kanyang salita upang ang tao ay maakay at hindi mapahamak papunta sa impyerno. Tanging matigas ang ulo ng tao, bakit ayaw sumunod sa salita ng Diyos? Gaya ng mga Israelita, mayroon ng tipan ng Diyos sa kanila, pero sila mismo ang sumira ng tipanan nila. Pero dahil ang Diyos, meron na siyang dakilang plano, meron na siyang sariling panukala bago pa itatag ang mundo. Nagtatag siya ng totoong iglesia at ginamit niya ang totoong propeta. Walang pinagkaiba sa ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel na pinag-isa niya ang dalawang nahiwalay na kaharian. Kaharian na kay Huda at kaharian kay Israel. Pinag-isa ng Diyos yan. At sa ating panahon, pinag-isa rin ng Diyos ang iglesia na nawala at nahulog sa salita na dinaya ng serpente ang tao. Kaya ang Diyos nagtalaga ng isang propeta para iayos, ituwid ang ating paniniwala at pananampalataya. Amen. Hallelujah! Si Kristo bilang isang propeta na namuhay sa ibabaw ng lupa, kagaya at katulad sa ginawa ni Propeta Moses, upang ang mga tao magkaroon ng tiya, sumampalataya sa misahe sa Ebanghelyo na kanilang kinabubuhay. Nang sa ganon, tatanggap sila ng banal na spirito na pinangako ng Diyos. Yun yung paraan ng Diyos. Pagtatayo ng kanyang sariling iglesia at para doon sa mga matatapat na mga pinili upang sila ay tumanggap sa purong misahe sa bawat panahon na nakalipas. Amen. Ang iglesia minsan nang nadaya, minsan nang dinaya ni Satanas sa pamamagitan ng pag-twist ng salita ng Diyos. Right. Ito ang dahilan bakit ang Diyos nagtalaga ng mga ngaral sa bawat iglesia kapanahunan. Upang muling ilapit, hakayin ulit ang mga pinili papunta kay Kristo. Amen. Kaya nga sa bawat panahon, merong mensahero. At sa bawat panahon, merong mensahe. Amen. Sinabi ni Apostol Pablo, ayon sa binasa natin kanina, binasa ko kanina, may mga iba na kasapi ng iglesia, lilipat sila sa ibang-ibang aral na pinaluktot ng mga relihiyon na siyang mga mangangaral ni Satanas. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga taong tumalikod sa salita ng Diyos, bagkus pinaniwalaan ng mga aral ng Antikristo, tatanggap sila ng kaparusahan. At ang sabi ni Apostol Pablo, bilang babala, lalo na sa ating panahon, ang sino mang nagtuturo ng iba sa kanilang ipinangaral, at ang sino mang tumanggap ng salita na iba sa kanilang ipinangaral, ay hahatulan. Dahil ang mga tao, mas inibig nila ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan na nagmumula sa purong salita ng Diyos. Ang tao kasi,
Lalo na nasa mga relihiyon at sa mga denominasyon, mas gusto nilang sumunod na walang kahirap-hirap. Madali, walang bawal. Gusto ng mga tao yun. Kaya nung inihayag na ng Diyos sa ating panahon ang mensahe, ayaw na nilang tanggapin. Doon sila sa relihiyon na walang bawal. Amen. Hindi mabigat sa kanilang pagsamba. Hindi mabigat sa kanilang loob. Kaya marami talaga ang nataya sa panahon natin ngayon. Amen. Sabi nga ng, sabi nga ng salita ng Diyos, mas maluwag, mas komportableng dumaan sa napakalaking pintuan kaysa doon sa napakakipot at masikip na pintuan. Katotohanan, realidad yan sa buhay ng mga tao ngayon na naglilingkod sa relihiyon. Amen. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong mensahe sa ating panahon. Hallelujah! Salamat sa Panginoon, meron siyang propetang ginamit upang buksan ang iwagan ng 7 tatak. Hallelujah! Yung mga kapahayagan ni Apostol Pablo, itinuring yan ng mga tao sa panahon niya na isang kabaliwan. Ayaw nilang tanggapin ang ebanghelyong dala-dala ni Apostol Pablo kasi para sa kanila, kabaliwan lang ang sumunod sa ipinapangaral ng mga apostol noon. Dahil iba nga naman sa kanilang kinag-Islam paniniwala. Iba yung narinig nila kay Apostol Pablo kaysa sa kinag-Islam nilang aral na lagi nilang pinapakinggan. Ganyan ang mga tao sa panahon natin ngayon. Nung narinig nila ang isang ito, iba sa kanilang pandinig kaysa sa kanilang kinag-Islam at kinasinayang aral. Kaya hirap silang tanggapin ang mensahe. Salamat sa Panginoon. Unti-unti tayo binigyan ng Diyos ng malalim na pagkakaunawa sa mensahe. Amen. Hallelujah! Ito ang paraan ng Diyos sa ating panahon. Iniipon ang bawat bahagi ng mystical body sa ating panahon sa pamamagitan ng iwagan ng 7 tatak. Hallelujah! Meron siyang iniingat-ingat ang iglesia. At ang iglesia na yan, walang iba kundi ang iglesyang nobya sa ating panahon. Amen. At ang iglesyang nobya na yan, meron niyang salitang tinanggap. At yun ang dahilan, bakit nilinis yan sa pamamagitan ng bautismo ng banal na spirito. Amen. Hallelujah! The God's only provided place of worship, paragraph 152. 7 days, eat unleavened bread. No leaven shall be found among the bread. No word added. No nothing. Remember, one word caused every death. That's in the earth. Every illegitimate child was born because Eve. Mayroong illegitimate na anak si Eva. The first church, the bride of the first Adam, doubted God's word. Doubt. Tama ba? Doubt. Pumili kasi kayo sa akin ng masama. Doubted God's word and accepted a denominational or intellectual or school exceptions of it. Because it was reasoned out that surely God is good God. God is good God. But He's also a just God. Amen. We must keep His word is cool. She accepted it. Hallelujah! Palakpakan natin muna ang salita ng Panginoon.
Diyos ay mabuti. Amen. Ang Diyos ay mabait. Amen. Lagi nating naririnig yan sa mga relihiyon. Yung laki ang bukang bibig nila. Mabuti, mabait. Lalo na pag binibigyan sila ng maraming salapi, mabuti sa kanila. Pero pag wala ng pera, ang Diyos sa kanila hindi na mabuti. Pero ang katotohanan, ang Diyos ay mabuti. Siya ay matuwid. He is a good God. Pero huwag aalisin ng tao sa kanyang isipan na ang Diyos ay malupit din pag nagparusa. Darating ang panahon na hahatulan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang ginawa. Dahil ang Diyos natin mabuti, hahatulan niya ang tao ayon sa salita kung ito ba ay tumanggap o hindi tumanggap ng kanyang salita. Amen. Ibig sabihin, mabuti. Amen. Gaya nung kanina narinig natin, bago linisin ng tao, kailangan may sapat munang ebidensya. Bago siya ikulong, kailangan mapatunayan muna sa husgado kung ang tao ay nagkasala. Amen. Pero mananatiling suspect ang tao, pero hindi ibig sabihin siya na ang may sala. Nangangahulugan. Ibig sabihin, matuwid ang Diyos. Huwag mag-alala ang tao. Bukas pa ang pintuan. Amen. Para ang tao makapasok sa Panginoon, kailangan ng tao sumampalataya sa bawat salita sa ating panahon. Amen. Pero ang Diyos hahatulan ayon sa salita ng kanyang tinanggap. Napakabuti ng Panginoon. Alam niyo, ayon sa misaheng binasa ko, nagkaroon si Eve, nagkaroon si Eva ng anak na bastardo. Amen. Ano nangyari? Bakit nagkaroon si Eva ng anak na bastardo? Yun ang pinatunayan at pinaliwanag sa atin ng misahe sa ating panahon na si Cain wala ang naging bunga ng kanyang katigasan ng kanyang ulo. Dahil ang serpente ang siyang nagdaya kay Eve para maniwala at tanggapin ang twisted na salita ng Diyos na inaluan ng salita ng serpente. Yun ang dahilan bakit nagkaroon siya ng anak na bastardo na isang mamamatay tao. Amen. Hindi talaga binhi ni Adan. Amen. Meaning, hindi binhi ng Diyos. Amen. Binhi ng serpente. Dahil si Cain ay isang mamamatay tao. Amen. Hindi naman talaga mananampalataya si Cain. Amen. Dahil sa pagdaraya, dahil sa paniniwala, at dahil sa maling pagtanggap sa salita, nagdulot ito ng maling bunga. Dahil si Eva ay nag-alinlangan sa salita ng Diyos, dahilan yun bakit nagkaroon siya ng anak na bastardo. Si Eva ang nadaya, hindi si Adan. Amen. Si Eva ang nagdala ng kamatayan sa buong sanlibutan. Dahil naging bunga ng katigasan ng ulo ni Eva ay ang kamatayan. Dahil unang binanggit ng Diyos sa kanila, huwag ninyong kakanin ang bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ng Eden. Pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Hindi ba babala yun ng Diyos sa kanila? Right. Hindi pinanghawakan ni Eva yun. Nag-alinlangan si Eva doon sa salita na una niya nang narinig sa Panginoon. Kaya nung pumasok sa eksena ang propeta ni
dahilan ng serpente, mas pinaniwalaan niya yung sinabi nun. Iyon ang dahilan bakit nagbuntis si Eva. Amen. Katigasan ng ulo. Kaya pag matigas ang ulo mo, sigurado, tanggapin mo ang kanumang magiging kahihinatnan mo. Take the consequences. Dahil sa katigasan ng ulo mo, wala kang sisisihin, ni ang magulang mo. Ni ako, hindi mo ako sisisihin dahil sawang-sawa na rin ako sa kakapayo sa'yo. Sinabi na nga huwag kang magsusyota-syota, nagsyota ka, hindi nabuntis ka. Sisihin mo ako? Hintayin mo yung tamang panahon. Sige, supportan kita, bigyan pa kita panligaw. Ibig sabihin, likas na sa tao ang matigas ang ulo. Pero huwag tayong mag-alala, ang Panginoon, napakabuti. Amen. Hindi niya sinasara ang pintuan ng kaligtasan. At wala sino man sa atin ang pwedeng humatol sa kahit kanino man. Dahil ang Diyos lang ang may karapatan na humatol sa tao ayon sa kanyang ginawa. Basta tayo naglilingkod, alam natin saan tayo mapupunta, sa buhay na walang katapusan. Sabi ng Isaiah kanina, may 7 kapanahunan ng Iglesia Hintil. Amen. Ang Diyos nagpadala ng kanya-kanyang misahero sa bawat panahon. Ibig sabihin, merong mga ngaral sa bawat panahon. Hello, Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Philadelphia, Sardes. Ito naman niya lang. Basta kompleto. In Laodicea. Amen. 7 church ages in the Gentile dispensation. Amen. Sa bawat panahon na yan, meron niyang mga ngaral. Tama. At ang mga ngaral na yan, pinagkatiwalaan niya ng Diyos na bigyan ng salita para sa kanyang panahon. Amen. Walang ibang pwedeng tanggapin ang panahon sa bawat panahon, kundi tanggapin lang kung ano ang pinangaral ng mga ngaral na yon. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. At ano ang babala ng Diyos? Kaya nga meron siyang misahirong ginagamit sa bawat panahon para ang tao magkaroon ng batayan sa kanilang paniniwala. Dahil ang babala ng Diyos, bawal dagdagan, bawal bawasan ang salita. Dahil pag binawasan, dinagdagan ng salita, hahantong yan sa kamatayan. Di ba nakakatakot? Ni sabi nga ng salita ng Diyos, ni kudlit man ay hindi dapat mawala. Heaven and earth will pass away, but His word will still remain. Hallelujah! Praise God. Kailangan tanggapin ng tao ang purong salita ng Diyos. Dahil pag ang isang tao hindi tumanggap sa purong salita ng Diyos, ituturing siyang bastardo at bastarda. Amen? Hallelujah. Illegitimate child ang turing sa kanila ayon sa misahe sa ating panahon. Bastardo at bastarda, pangit pakinggan ano? Pero yan ang katotohanan. Ayon sa misahe, bawat panahon, merong misahero, merong misahe. At ang misahe na ipinagkatiwalang ng Diyos sa bawat panahon, nakalaan yun sa bawat panahon. Like for example, panahon ng Reformation, panahon ni Martin Luther, justification.
Ano ang paniniwala ng mga tao noon? Aring ganap. Okay na yun. Pero yung justification by Luther, hindi na yun sapat para maging mensahe pa nung dumating na ang panahon ni John Wesley. Na sanctification by the blood of Jesus Christ. Hindi na. Namumuhay na silang may kabanalan. Ibig sabihin, bulok na yung mensahe ni Martin Luther. Meron ng sariwang salita sa panahon ni John Wesley. At alam nyo, nung natapos ang panahon ni John Wesley, dito na pumasok ang panahon ng Pentecostal movement. At ang mensahe nung panahon ng Pentecostal, restoration of the gift. Doon nag-umpisa yung speaking tongues. Ibinabalik ang kaloob ng banal na spirito sa panahon na yun. Pero hindi na yung sapat sa ating panahon. Amen. Hindi sa kanila binuksan ang hiwaga ng 7 tatak. Kaya nga, justification by Luther, sanctification by Wesley, and restoration of the gift by Pentecostal, hindi sa kanila binuksan ang hiwaga ng 7 tatak. Hindi nila alam kung ano ang nakapaloob sa 7 tatak. Amen. Salamat sa Panginoon, ang nobya ang nakaalam kung ano ang nasa loob ng 7 tatak. Amen. Hallelujah! Parang walang pinagkaiba yan sa bayan ng Israel. Ang Panginoon, nagbibigay ng mana everyday. Walang ginagawa ang bayan ng Israel, parang tamad sila, no? Kasi everyday, naguhulog ng pagkain ang Panginoon sa kanila. Like bread, mugo, o ano-ano pa. Pero ano sabi ni Moses sa kanila? Yan, bigay yan ng Diyos sa inyo. I-consume nyo yan ngayong araw. Amen. Huwag kayong magtataklob ng kaldero para maging bahaw. Hindi yan akma para bukas. Sira na yan. Meaning, hindi na yan pagkain. Kasi nga, i-consume nyo ngayong araw. Iba naman ang ibibigay ng Diyos sa inyo bukas. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, sa espiritual na aspeto, ang salita na itinalaga ng Diyos sa unang panahon, hindi na yun salita para tanggapin pa natin ngayon. Amen. Amen. Okay, sige. The anointed ones at the end time, 299 paragraph. You couldn't feed Methodist yan. Lutheran message, or no. He didn't want that a carrion. Carrion, isang uri ng ibon. Am I right? Isang uri ng ibon yan. Tama? Okay. Carrion, it's rotten. Yan. Bulok na. The life had left it and went into something else. That's the old stock that did back. Huh? That's it. Stop that. Dead. Iwala eh. Dead pala, patay. That's Amen. dead. Back there. The life is moving on. Amen. Neither can you feed the bride of Jesus Christ, Pentecostalism, Amen. no NDB. Hallelujah! Amen. Ayon sa bisayang binasa ko, ang mga Pentecostal na mga denomination ay hindi tumatanggap ng mga aral na galing sa Methodista o ng Baptist. Hindi. At ang mga Protestante naman ay hindi rin tumatanggap na aral na galing sa Methodist. Dahil sila ay may kanya-kanyang mga aral na pinapaniwalaan na para sa kanila, yun ang mag-aatid sa kanila sa buhay na walang katapusan. Paniniwala nila yun.
At yun ang ibinigay sa kanila ng Diyos na kaalaman kung ano ang naaayon sa kanilang panahon. Pero hindi ang aral nila ay mananatili sa aral na susunod na panahon. Amen. Kagaya ng Pentecostal, restoration of the gift, pagbabalik ng kaloob, by speaking tongues, hindi na tayo after doon. Hindi na natin babasihan ang ating pananampalataya sa aral ng Methodist o ng Pentecostal. Dahil salamat sa Panginoon, espesyal ang pagkain inihain ng Diyos sa nobya. Amen. Bulok na ang panahon ng aral nila. Pag dumating na ang ating panahon, Amen. sabi ng misahe, para yang hayop na nasisira, bumabaho. Kagaya din yan ng isang simpleng tinapay. Nga lang, ang tinapay ngayon, ilang araw bago masira. Like yung sliced bread, mga 7 days lang yan. Ayan, si brother, nagsisings ng, ng kanina. Yes, si brother po. Yan, kaya alam niya. Sabi, paborito niya daw yung tinapay. Okay, so, ibig sabihin, yung tinapay na naka-stock, hindi na yan pagkain pag nalipasan na ng panahon. Sisirain na ang sikmura mo yan. Tinapay, pagkain, pero pag lumipas ang panahon, pwede mong ikamatay. Amen. Yung karne, subukan mong mag-imbak, uuurin yan, kainin mo, sigurado. Pero may mga lugar sa mundo at sa Pilipinas, magaling silang mag-preserve ng karne. Perfect at tama. Kaya kahit umabot ng ilang taon, pagkain pa rin yun. Pero hindi tayo doon. Kasi ayon sa misahe, even ang carrion o isang uri ng karne ng ibon, mabubulok yan pagdating ng expiration. Amen. May hangganan. Hindi na siya pagkain para sa susunod na araw. Nakuha natin ang ibig sabihin ng misahe. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Merong sariwang salita na inihain ng Diyos sa ating panahon. Amen. Ang misahe sa panahon ni Martin Luther, nakatuwiran. Yun lang ang susundin ng tao sa kanyang panahon. Nung dumating naman ang panahon ni John Wesley, dahil lipas na ang panahon ni Martin Luther, ang misahe sa panahon ni Wesley ay sa pamamagitan ng kabanalan sa dugo ni Kristo. At ang Pentecostal ay pagpapalit ng kaloob. Pero sa ating panahon, meron tayong sariwang salita para yan sa bride, para sa nobya ni Kristo. Amen. Okay, I think this is the last two. 155 paragraph. A church, invisible union of the bride of Christ. A church across the nation were following Jesus Christ. The word to be in the bride, Amen. you have to be remarried to the word of God, Amen. which is Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Tayo'y sumusunod ayon sa misahe kay Kristo Amen. bilang ating Panginoon. Sumusunod tayo sa Kanya sa pamamagitan ng salita na napahayag sa ating panahon. Amen. At hindi sa panahon ni Luther. At hindi sa panahon ng aral ni John Wesley. Hindi rin sa panahon ng Pentecostal. Hindi sa panahon ng Reformation. Amen. Sumusunod tayo kay Kristo sa pamamagitan ng sariwang salita sa ating panahon. Amen. Ang sariwang misahe, ang siyang nagdala sa atin para maging nobya ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo
sa pamamagitan ng purong salitang ito na inihayag sa ating panahon. Ito ang hiwaga ng 7 tatak upang kilalanin tayo ng ating Panginoon na maging isa. Dahil tayo ay galing sa Kanya. Tayo nilikha ayon sa Kanyang salita. Darating ang panahon dahil tayo hinanap ng Diyos, magkakaroon ng invisible union. Amen. Walang pinagkaiba sa ginawa ni Apostol Pablo. Kaya kailangan, sabi ng Misay, kailangan mamatay tayo sa aral ng relihiyon at ng reformation at ng sanlibutan. Amen. At mag-aasawa tayong muli kay Kristo. Amen. Lord. Hallelujah! Remarried again. Amen. Dahil minsan na tayo naging asawa ng relihiyon at ng sanlibutan ito. Pero salamat sa Panginoon, magkakaroon ulit ng remarriage sa pamamagitan ng mensahe sa ating panahon. Thank you, Lord. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Last question. The invisible union of the bride of Christ. Kaya kailangan nating mamatay. Sa ating mga aral, kailangan nating mamatay. That is why kailangan nating ma-born again ng tunay. Amen. Nang sa ganon, makapag-asawa tayo muli kay Kristo. Remember, there is nowhere in the Bible that said Cain was Edom's son. Said Edom. He was of the evil one. Amen. Galing talaga siya sa demonyo, si Cain. Galing yan sa demonyo. Galing sa bini yan ng serpente. Amen. The devil knew his the second time and knew and he had a son and called his name Seth. Dahil si Abel ay pinatay na ni Cain. For God said she had appointed, that wasn't her seal, appointed me another seed instead of Adam, who Cain slew. So, unto Seth, to him also there was born a son. And he called of his name Enos. And then began men to call upon the name of the Lord. Amen. Hallelujah! Ang tunay na iglesyang nobya ni Kristo ay bumalik sa salita ng Diyos. Amen. Katulad sa pananampalataya ng mga apostol, ibinabalik ang puso ng mga anak patungo sa puso ng mga magulang. Ibig sabihin, ibinabalik tayo sa pamamagitan ng sariwang salita sa ating panahon, kagaya ng sa mga apostol. Hallelujah! Kung paanong dinugisan ng serpente si Eva. At ang iglesia din na tumanggap ng mga magagandang paliwanag galing sa mga tao. At ayon lamang sa kanilang sariling pagkakaunawa at karunungan, dinungisan din nila ang salita na inihayag na sa kanila ni Kristo. Amen. Sila yung tinutukoy ng misahan ito at ng Biblia na mga mangmang na dalaga. Mga tulog na iglesia. Amen. Hindi sila preparado sa parating na pag-agaw literal na pinangako ng Diyos. Hallelujah! Ang mensahe nito ang nagpahayag sa ating panahon. Inihayag na ito ng propeta upang tipunin ng nobya na nagsipangalan sa pamamagitan ng mga relihiyon. Napakabuti ng Diyos. Amen. Kaya nararapat lang na magkaroon tayo ng revival. Hallelujah! Praise the Lord. Tayo ay binuhay muli ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord.
Panginoon, lahat ito'y blessing ng Diyos sa atin. Magsing tayo. Kayong lahat. Hallelujah. Muli. Mahal tayo ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Amen. Sino ba ang nagagalak? Magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Wala tayong karapatan. Wala tayong puwang sa kaligtasan hanggang maaari. Pero salamat sa Panginoon. Dahil sa napakabuti niya, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang pag-iingat na andun palagi. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso at walang may pupublay sa Kanya. Ano man ang nalalaman ng kabutihan ng puso natin, alam ng Diyos yan. Kaya ang gusto lang ng Panginoon, magpatuloy tayong maglingkod sa Kanya. Tanggapin natin ang purong salita sa ating panahon. Magpatuloy tayong maglingkod. Tanggapin natin si Kristo. Huwag tayong mapagod. Mahal tayo ng Panginoon. Sadyang napakabuti ng Diyos. Sadyang napakabuti ng Panginoon. Mahal na mahal niya ang kanyang nobya. Kaya minsan pa, awitan natin ang ating Panginoon. Sadyang pagbuti ng ating Panginoon.
napakabuti mo na inihayag mo sa amin ang lahat ng iyong mga plano. Ito ay tanging para sa nobya lang. Salamat, Lord. Exclusive. Salamat sa biyaya mo. Sa biyaya mo, Lord, na nanatili pa rin kami naglilingkod sa iyo. At patawarin mo kami, Lord, kung kukulang man kami. Ayaw namin manatili sa pagkakamali. Nais namin ibalik sa inyo ang pasasalamat sa pamamagitan ng aming fellowship, pagpupuri at pagsamba. Lord, sa iyo lang nanggagaling ang buhay na walang hanggan. Kaya marapat lang, Lord, na ipagpasalamat namin sa iyo ang lahat ng bagay. Purihin ka at idagdag mo na rin sa amin, Lord, ang anumang pangangailangan namin habang kami nabubuhay pa sa ibabaw ng mundo ito. Pagpalain mo ang aming pagkakatipon, pagpalain mo ang puso ng bawat isa, mas lalo kang tumibay, maging masigasig, at maging matapat pa sa paglilingkod sa iyo. Isa na lang ang hinihintay namin, alam namin ito yung pangakong pag-agaw na inilaan mo para sa mga. Salamat, Lord. Ang lahat ng ito'y samot dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Bless us, Lord. Maraming salamat sa salita na iyong binahagi sa tanghali ito. Tayo lubos magagalak. At maraming na kayo makaupo.